Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista. Tayo po ngayon ay mag-aaral. Wala po tayong ibang pag-aaralan kundi yung salita ng Panginoon Diyos na nakatala po sa Biblia. Amen. Ang Biblia ng mga pastor. Amen. Mabuting bagay po na gumagamit tayo ng kasulatan. Ang purpose, kasi yung Biblia, yan po yung kinasusulatan ng salita ng Panginoon. Kaya dapat talaga binabasa yan. Hindi po pwedeng yung nagkukwento ka sa Diyos, ayaw mo magbasa. Paano nila sasabihin na yung sinasabi mo tama? Kung ang pinagbabatayan mo lang, ay kabisado ko na yan. Nung araw po, merong ganyan na ako na narinig, napanood. Kahit patayin mo yung ilaw, babasahin ko ang Biblia, sabi niya. May programa pa nga sila nun. Itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Kaya, diyan po siya sumikat. Matay ko mang isipin, paano ka makapagbabasa kung patay ang ilaw? Para bang kabisado na niya yung Biblia. Pero sa isang pagkakataon naman, hindi niya sinasagot yung tanong. Hindi niya kaya sagutin. Sinasabi niya, assignment 2 yan. Pag hindi alam masagot, assignment 2 yan. Ganun po sinasabi ni Ingkong. At marami rin siyang nabobola. Marami siyang nabobola. Kung titignan mo, parang napakagaling. Kung hindi mo siya kabisado. Pero kung kabisado mo siya, sabi nga, no way. Ayun, bago tayo papalahot, tayo muna'y panandaliang manalangin. Dudulog sa luklukan ng Diyos na biyaya upang tayo kanyang samahan sa pamagitan ng kanyang Santong Espiritu. Panginoon Diyos, samahan mo po kami. Buksan ang puso at isip ng bawat isa upang aming papakinabangan ang iyong turo at aral sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Tapos na po ang undas. May pumunta sa sementeryo. Yung iba, inabot ng ulan. Akala, sabi nga sa balita, akala namin, itong undas na ito, walang ulan. Nang pagdating ng gabi, ay pinakita po sa telebisyon yung balita, lumalabas na yung mga tao sa sementeryo. Siyempre, anong gagawin mo? Umuulan. Yung pwedeng mag-stay lang doon, yung mga mayaman, dahil kanilang sa sementeryo parang bahay. Lalo na yung nakikita po natin sa mga vlogger. Ang gaganda po. Talaga naman, sabi nga nila, mas maganda pa
sa mga squatter, yung bahay nila. Kaya ganon, ano, meron pa silang tagapagayos, tagalinis. Ngayon, para sa akin, pag nagpunta ka sa sementeryo, ang tawag ko dyan, reunion. Yung iba naman, pag nagpunta dyan, nagtutulos ng kandila, naglalagay ng bulaklak, ipinapanalangin yung kanilang mahal sa buhay. Kung ano gusto nila sabihin sa Diyos, sabihin nila. Dahil wala naman po taong nagsabi na yung kanyang mahal sa buhay nasa impyerno o purgatorio. Wala. Lahat ng inamatayan, ang sabi nila, nasa langit na. Kasama na ni Lord sa langit. Bakit? Kung minsan makita mo sa social media, happy birthday, tatay, nasa langit. Happy birthday, nasa langit. Ina-assume nila, nasa langit na yung kanilang mahal sa buhay na patay. Pero sa totoo lang, wala naman po talagang tao pa sa langit. Meron tao sa langit pagdating ng araw. Yung tinatawag nilang climax ng buhay mo. Maaring sa langit ka, maaring sa impyerno ka. Pero at the moment, wala pa naman pong tao doon sa langit. Wala pa. Yung pagpupunta ka sa langit, yung katawan mo, tsaka yung kaluluwa, magsasamang muli yun. Ngayon, nakalibing muna yung katawan mo doon sa sementeryo. Ganon lang po yun no? At yung kaluluwa naman ng tao, yung buhay niya, nandun po sa dapat niyang kapuntahan after death. Kagaya na lang na sinabi ng yung sa Lucas, sa chapter 16, yung dalawang tao, isang mayaman at isang pulubi, namatay. Then yung namatay, sabay, nilibing, at sabi doon, yung isa nasa dako ng pagdurusa. Yung isa naman nasa paraiso. Pero wala pa naman sinabing nasa langit na, nasa impyerno na. Wala. Kaya, yung bumabati sa kanilang mahal sa buhay, happy birthday sa langit, medyo ano muna kayo, pigil-pigilan nyo muna yung dila nyo. Kasi wala pa naman talagang tao ro. Wala pa. Pupunta lang sa langit pagdating ng araw. Yung sinasabi ng ating Panginoong Yesus, yung sa Mateo 25. Ito po, basahin natin. Okay, hinanap lang natin. Ito po. Ito. Ang title, paghuhukom. 25. Dito. Sa 31. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, si Jesus po yun, kasamang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono at kalwalatian. 32. Titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila kanyang pagbukod-bukurin
tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. 33. Silalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. 34. Kaya sasabihin ng ari sa mga nasa kanan niya, ali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ng kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Ayun. Dito pa lang mangyayari yun. Sa 41, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, yung kambing, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay, na inanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Yun. Ito po yung impyerno. At ito rin po yung langit. Yung mananampalataya, langit yun. Yung mga hindi mananampalataya, para madali yung maintindihan ng mananampalataya, kapag totoong mananampalataya ka, sumusunod ka kay Jesus. Hindi lang pwedeng mananampalataya, pwede na. Hindi po. Kaya lang naging tama yung pananampalataya kasi nga, kailangan may kalakip na pagsunod. Tingnan natin. Ang susundin mo, si Jesus. Siya rin kasi magsasabi kung saan ka pupunta. Ito, 36. Ang sumasampalataya sa anak, ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak, ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So, kailangan nyo sumasampalataya para maging totoo yan. Kailangan meron kang pagsunod. Kapag walang pagsunod, hindi totoong pananampalataya yan. Sabi mo maliwanag, ano? Yung hindi sumusunod, mananatili sa kanila ang puhot ng Diyos. Galit ang Diyos pala sa iyo, kaibigan. Kahit sabihin mo pa pinatato mo sa likod mo si Jesus, kung hindi ka rin pala sumusunod sa Kanya, wala rin. Wala rin. Kaya yung salita niya dito sa 28 ng Mateo, sa verse 20, ang sabi rito, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inihutos ko sa inyo, o kanino utos? Kay Jesus. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yung mga sumusunod, sila po yung sinasamahan ni Jesus. Sila po yung pupunta sa langit. Doon na po sa kaharian na sinasabi rito sa Mateo 25:31. Yun yung pupunta ng langit. Sa verse 41 naman, yun po pupunta sa apoy ng impyerno. Yun na po yun. Pero sa ngayon, wala pa po nakakarating doon. Kasi nandito pa tayo sa lupa. At itong mangyayaring ito, tingnan nyo basahin ko. Sa 31, sa malwalhating pagdating ng anak ng tao, tinutukoy po si Jesus, title kasi yun, anak ng tao. Kasamang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalwalhatian. 32. Tipunin sa harap niya ang lahat ng bansa at sila'y kanyang pagbukod-bukodin
tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. Oh, kita nyo po, titipunin. Wala pa naman pagtitipon sa mga tao sa buong mundo, bawat bansa. Kaya wala pa nakarating sa langit na nandun na. Kaya pag binabati mo yung nanay mo, yung tatay mo, yung kuya mo, yung ate mo, happy birthday, nasa langit. Wala pong ano yun. Ano lang yun? Tawag dito. Bukang bibig lang yun. Kasi wala naman magsasabing, happy birthday, sa impyerno ka. Wala. Kaya sa impyerno sabihin mo, sa langit, kahit pa paano, maganda-gandang tunog. Tunog langit, ika nga. Tandaan nyo po yan. Kaya pag nagpunta ka na simenteryo, meron pa sila sinasabi, tatay, ingatan mo po kami. Nanay, huwag niyo po kami pabayaan. Para bang yung tatay nila at nanay nila na matagal ng patay, hanggang ngayon pwede pa sila tumulong sa kanila. Pag buhay lang, pwede. Pwede mo sabihin sa magulang mo na tulungan kayo. Buhay pa Pero pag patay na, wala na. Kahit anong gawin nyo po, wala nang magagawa. Yung patay na yan wala na. Kaya pag namatay ang tao po, pupunta muna siya sa dako ng paraiso at dakong pagdurusa. Yung sa mga Lucas sa 16 na namatay po yung dalawa. Tingnan natin kung nasa sila. Sa 22, Lucas 16:22, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing, 23. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro na sa piling ni Abraham, 24. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, mahawa po kayo sa akin, utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang kanyang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ayun. Doon po siya pumunta. Hindi pa po impyerno ito. 25. Ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa at si Lazaro na may nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito. Samantalang ikaw na may nagduro sa riyan. Nasa temporary nakalalagyan po sila pasamantalang kalagyan nila. Yung isa nasa dako na ng pagdurusa, apoy na rin. Apoy ng pagdurusa lang nakalagay. Ngayon, yung isa naman nasa inahaliw siya rito. Yun po yung paraiso. Alala yung namatay ng isa dun sa nakapako sa cross. Ang sabi ni, di pa dalawa yung pinako, yung dalawang tulisan. Magnanakaw, walang yung tao. At si Jesus naman yung nasa gitna. Yung isa, sabi niya,
O, kung ikaw ang Kristo, bumaba ka nga dyan, niligtas mo sarili mo. At pati kami. Nilalait niya si Jesus. Kung ikaw nga ang Kristo, sige, bumaba ka dyan. Itong isa naman, pinagsabihan yung isa, yan walang kasalanan, tinutukoy niya si Jesus. Pero tayo, dapat lang tayong patayin kasi nga masama tayong tao, sabi niya. Then ang sabi niya sa kanya, Jesus, alalahanin mo ako pag nasa kaharian ka na. Ito po yung nakasulat sa Lucas pa rin, ano? Anong sagot ng Panginoong Yesus? Ngayon din, sasama kita sa paraiso. Paraiso. Ito, basahin natin dito para ito po, ano, sandali lang. ₱23, ano? ng Lucas. Ito. Sa 32, may dalawa pang kriminal na nilabas ng mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. 33. Noon dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Yun. So, tatlo sila, nasa gitna si Jesus. Sa 36, nilait din siya ng mga kawal. Sandali dito natin tingnan. O sige, 36, ano? 37 na. Kasabay ng ganitong panunuya, kung ikaw nga ang ari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. 38. Mayroon din nakasulat sa kanyang ulunan sa wikang Griego, Latin, Hebreo. Ito ang ari ng mga Hudyo. 39. Tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako. Yan, sa 39 pala, no? Sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. 40. Ngunit pinagsabihan naman ng isa na kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Yung pagpako sa krus. 41. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. Si Jesus ang tinutukoy niya, walang ginawang masama. 42. At sinabi nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. 43. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Yung mahirap, yung sa Lucas 16, nasa paraiso. Hanggang ngayon, nasa paraiso.
Ano po? Wala pa sa langit. Yung talagang kaharian ng Diyos. Darating din ng panahon nila na ililipat sila sa langit. Pasamantala, nasa paraiso po sila ng Diyos. Then, pagdating ng rapture, isasama na po sila sa kaharian ng langit. Sabi ni Jesus, kayong mga tupa, makyat na kayo sa kahariang inihanda para sa inyo mula ng likhain ng daigdig. Yun nakasulat sa Mateo 25:31 ay 31. Yung sa 41 naman, yung mga hindi nagsisunod kay Jesus, doon kayo sa apoy ng impyerno. Yun ang climax. Pero in the meantime, nandun pa lang sila sa stage na naghihintay pa ng rapture. Ano po? Kaya yung mga namatay nating mahal sa buhay, nasa sementeryo, na dinadalaw, wala pa nasa langit. At wala pa rin nasa impyerno. Nasa dako pa lang sila ng apoy ng pagdurusa. At yung mga mananampalataya naman, nandun po sa paraiso. Hanggang sa pag magra-rapture, doon na po sa langit. At yung mga yun ay pagbangon. O, tingnan natin sa 1. Sa chapter 5, basahin po natin ano. Dito, basahin lang natin ha. Sa ito 1:5-26, kung paano nga Ama mismo ang pinagmulan ng buhay, gayon din naman ang anak, si Jesus pong anak, na binigyan niya ng ganitong karapatan. 27, binigyan niya ang anak ng kapangyarihan umatol sapagkat siya ang anak ng tao. 28, huwag ninyo itong pagtakan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig at sila'y babangon. Maririnig po nila yung tinig ng ating Panginoong Yesus noong mga patay at sila'y babangon, sabi niya. Kasi po patay sila. Nakalibing. At sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamahan ay babangon patungo sa kaparusahan. Yung nagsisunod po kay Jesus, yun ang gumawa ng mabuti. Babangon sila. Kaya pagbangon po nilang yung patay, masama at mabuti, yung kanilang buhay nando sa paraiso, yung isa naman nasa dako ng pagdurusa, muli pong magsasama yan. Upang tanggapin na po yung final destination nila. Kung langit or impyerno. Yun po yung sinabi ni Jesus sa Mateo 25:31. Pumasok na kayo sa kaharian na inihanda sa inyo. Kaya ang title nun, ang paghuhukom. Ganun po, wala pa pong tao doon, kaya huwag kayong magkamaling, happy birthday, nanay sa langit, happy birthday, tatay.
Wala pa, kaibigan. Kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, panahon na po isuko na ninyo, kaibigan. Kasi siya po yung nagsasalita eh. Na maririnig mismo ng patay yung kanyang tinig at babangon sila. Pero ngayon, yung salita natin, kahit bulungan natin yung patay, hindi babangon yan. Hindi naman tayo si Jesus eh. Ano po? Siya po may binigyan karapatan ng Diyos na umatol. Kaya siya sasampalatayanan natin. E kung mananampalataya ka sa kanya, atulang ka ba niya? Natural, hindi na. E ayaw mo pa rin isuko ang buhay mo kay Jesus. Di natural. Si Jesus mismo nga atol sa'yo, Ayaw mo sa akin, Wala ka nang magagawa. Patay ka na eh. Yan po yung biblical teaching. Walang purgatorio dyan, Impyerno. Apoy ng pagdurusa. Yung impyerno, apoy at sulpur. Ano po? Yun na po yung doon ang tao. Forever pareho yun. Forever sa langit, forever sa impyerno. O yung nasa impyerno, hindi na pwede lumipat sa langit, sa kaharian ng Diyos. Bakit? Patay ka na nga eh. Dapat dito pa lang sa lupa, magsisi ka na, kaibigan. Isuko mo ng buhay mo kay Jesus. Panahon ng pagsuko. Sa panahon natin ngayon, at saka, alin bang mas maganda? Yung mamatay kang may Kristo sa buhay o yung mamatay kang walang Kristo? Mas maganda, meron ka ng Kristo. In Christ alone. Salamat, Panginoon Diyos, sa liwanag ng iyong pagtuturo sa amin. Kung sakali, yung mga nanonood po ng video ito, hindi pa po sila sumusuko sa iyong anak na si Jesus, hipuin mo ang puso nila. Naisuko na po nila. At kung sakali naman, mali naman ang kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila sapagkat hindi mo po gusto na ang mga tao mapahamak. Kundi ang gusto mo, makasama ang tao sa langit, sa iyong kaharian. Salamat po, aming Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Salam, kaibigan. Like. Share na share. Kayo mga na-share, mag-share din po kayo. Wala po tayong binabago, Kung meron kayong ganitong Biblia po, amen, basahin nyo lang yung mga binanggit kong talata. Walang labis, walang kulang po. Ito po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, nasa programang Ang Tunay na Pagbubulgar ng Salita ng Diyos o ng Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Hanggang dito na lamang po. God bless us all po. Bye-bye!